Right, so good morning. Welcome sa lesson 3 ng ating SketchUp Basic. Ang topic natin ngayon ay soft edges at saka follow me tools. So, una nating pag-uusapan ay ang soft edges. So, meron akong ginawang frame ng sofa ko dito. Bigyan natin ng sukat. Ang sukat niya is handrest is around 200 by 600. Okay. Then, ang haba niya is 725. Then, taas dito is 200. Okay. Then, 200 ulit. Next is, sukat dito sa baba ay 300 plus 300, 100. Right? Then, dito ay 75 plus 25 dito. Okay, hindi ko nabigay yan. 25 tong layo nito. Right, so ang bawat upuan ay sumusukat siya ng 600. Right? So 600, then 600 ulit, then 600, and then ito is parehas lang ng sukat natin. Okay, so pakitanda yung mga sukat dahil buburahin ko siya, then mag-start na ako mag soft edges. Okay? Right? Okay. Try na natin yung sukat. Try natin yung sukat. Try natin yung sukat. Okay. Right. Okay, so yung binigay kong sukat is sa akin lang yun. Pero kung meron kang design na mas gusto mo, mas unique, okay, you're free to do. So, yung binigay kong sukat para lang sa akin, pero ang importante rito is may turo ko kung paano gumawa ng soft edges. Okay? Right. So, start natin dito sa handrest. So, command tayo ng offset. Offset. Okay, pick. And then, mga 10 mm offset. Or siguro mga around 15 mm offset. Okay, 15 mm. Dito rin. 15 mm. Okay, dito rin. Siguro lagyan natin dito na, okay, 15 mm. Sige. Lagyan natin ng line itong lugar na to. Dito rin. Na hindi. Okay, offset natin. 15 mm. Alright, so nag-collide na siya. Okay din, sige. Then, tanggalin nga muna natin si Manang SketchUp. Right, so then, offset ulit. 15. Okay. So, how to do that? Tanggalin mo natin itong linya na to. Itong sobra. Okay. Sobra din to. Okay. So, focus muna tayo dito. So, to do that, okay. Command tayo ng to. Move tools. Right? So, pag select na yung face on face, press mo yung arrow key sa keyboard mo. So, above, up arrow key. Okay. Up. Yan. So, pag parang nag-jumper na siya, so, lagyan mo ng length na 15 mm din. Okay. Next, sa harap. Ganun ulit. So, left naman. Arrow key na left. Then, along green axis, 15 mm. Okay. Then, next. Right naman. Okay. On red axis, 15 mm. Okay. So, hindi siya ganun. Parang may mali, di ba? So,
exit natin yung command kasi parang sumasama na to. So, lagyan natin line tong lugar na to. To, to terminate yung ating line. Then, erase natin to. Right. Okay. Gawin ulit natin. Then, left arrow key. Okay. So, sumasama pa rin siya. Sige. Kung ganon, press natin siya. Sama natin tong lugar na to. Line. Delete. Then, line ulit. Okay. Then, erase. Okay. Okay. Purahin natin to. Yan. So, then, line. Connect natin dito. Murahin din natin to. Mura. Oops. Diretso lang natin din niya. Okay. Tingnan natin kung okay na siya. Pag sinelect ko, okay naman. Then, press ko na lang yung left. Alright. Good. Perfect. So, kumanda ko ng 15. Okay. So, may edge na ako doon. Then, next kong gagawin, okay, ito pa palang kabila. Okay. Press on face. On face. Then, left arrow key. Down arrow key. Up arrow key. Yan. Right arrow key. Then, 15. Okay. Okay. Right. So, kapag meron na tayong ganito, so ulitin lang naman natin to para sa lahat. So, start natin dito. So, okay. Okay. Gawin din natin itong isa. Okay. Offset. Okay. 15. Okay. Offset tayo ng 15. So, natangay din yun, no? Okay lang. Sige. Offset tayo ng 15 ulit. Okay. Offset 15. Okay. Offset 15. Offset 15. Alright. So, ito, okay lang siya, no? Ito lang gagawin natin soft edges. Ito rin. Offset tayo ng 15. Right. Next. 15 ulit. Okay. Dito naman. Oh. 15. Okay. This point, sige, offset tayo ng 15. Pero katulad ng ginawa natin kanina, i-diretso natin itong linya na to. So, burahin natin to. Alright. Then, burahin natin to. Bura. Then, bura natin to. Okay. And, sige, bura. Then, continues the line. Alright. Okay. Then, line ulit. Dito. Naman. An edge. Okay. Ganun ulit. Offset 15. Okay. And then, yung taas. Offset 15. Okay. So, okay. Naka-offset na lahat. Gawin natin is itong line na to. Itong move na command. And then, press up. Okay. And then, 15. Pwedeng sabay-sabay. Ito. Control.
Okay, so kapag lahat ay naka-emboss na, pwede na tayo mag-start magbura. Right? Use this eraser tools and then press control habang nagbubura. So select na lang ng select para maging smooth ang ating edges. Right. Okay. Okay, so bura. All the edges, pwede natin siyang burahin. Right, next. Ito naman. Okay. Sobra. Close. Okay. Ito pa. Alright. Okay, konti na lang. Laki kasi ng ginawa kong sofa eh. Undo. Dapat kasama yun. Okay. Alright. Okay. So, ang gawin naman natin ngayon is to change yung setting natin ng softness ng ating edges. Okay. So, to do that, select lang natin yung okay. Gawin natin camera is parallel lang. Okay. Select. And then select. Okay. Select. And then Windows. Edit. Windows soft edges. Soft edges. Okay. Gawin natin is select. Then smooth, normal, soften complanar. Ilan degrees? Tingnan natin.
Okay, next, ito namang side na to, soften natin siya. Right, soft. And this side. Okay. So, parang napasobra yung aking soft. Yun, wala ang linya dun. Okay, apply tayo ng materials. Camera perspective. Windows, then material. Okay, then lagay natin ang carpet and textile. So, apply natin dito. Right, kung gusto natin medyo pa yung isa. Apply natin ng konti. Gawa ng konting design. Or okay. Okay, pero kung meron kayong mga design, sariling design ng or texture or materials, pwede naman i-edit nyo lang to, then mag-browse kayo dito, texture, browse kayo, tapos palitan nyo ng kung anong naka-JPEG na picture, right? Then pag na-upload nyo na siya, for example is this, no, open ko siya, then kaso kailangan gawa ko muna ng bagong materials mo, so mag-create ka muna ng bagong materials, huwag mong sisirain yung nandito na. Okay, so ulit natin tayo. Ulit tayo. So, balik ako. Ito. Okay, kung gusto mong gumawa ng sariling materials, pwede naman. Just create, click mo muna yung create materials. Okay, then kapag na-click mo na siya, and then so may material to ka na. So for example is sofa mat 2. Okay, then click mo na to. Kuha nga tayo sa internet. For example. Okay, kuha tayo sa internet. For example is kuha tayo ng sofa texture materials. Okay. Babas. Sofa texture materials. Right. Okay, so may mga images dito. So, kuha tayo ng siguro ito. Parang leather. Okay, leather ang gamitin natin. Okay, so right click ko lang, then save image or save image as. Okay, lagay natin dito. Leather texture, JPEG. Okay, save. Right. Okay, balik tayo sa SketchUp. Okay, meron na nakalagay. 35 leather. Okay, then open. Ayan. So, lagyan natin leather. Right. Then, okay. Sige nga, subukan natin. So, ganun yung tsura ng leather natin. So, medyo ulitin na, palakihin natin yung yung texture niya. Gawin natin mga 1,000 or 2,000. Mga 500. Kasi
nakuha natin ganito yung sure eh. So, gawin natin 1,500. Yan, the best. 1,500 or 1,200. 1,500. Okay na siya. Then, gawin din natin siya dito. Pangit, no? Ayan. Pwede tayo na iba. Lagyan natin itong isa. Mas maganda yung isa eh. So, yung gitna na lang is ano. Right. Then, gawin natin ganito lahat. Or red. Ganito na lang. Yan. So, black. So, parang ito lang yung nagbago sa akin. Pwede na siguro yan. Okay. So, yan. So, ganun yung application ng soft edges. So, kung medyo hindi pa rin okay sa inyo yung mga soft niya, pagka-softness niya, pwede namang i-import sa 3ds Max para mas ayusin. Or kung hindi, for presentation lang naman sa client, okay na rin yan. Ang next ating gagawin is yung ilaw. So, let us design yung ilaw naman dito. Hindi na lamp post, dito na lang. Yung parang sa living room na ilaw. Okay, yung gagawin natin ngayong command is follow me. So, okay na tayo sa soft edges and application of materials. Oops, may kulang. Lagyan natin ng ng paa. So, lagay ko siya dito. Alright. Okay. Then, push ko siya. Okay, push natin mga around 15. 15, okay. So, then, palitin natin to using scale. Mas maganda. Medyo lagyan natin ang design. Yan. Okay. Then, pwede natin siyang i-copy. I-block natin siya or make a group. Okay. Group. Okay na yan. Create. Then, make a group. Create. Okay. Oh, tayo niya. Okay, make a group. Alright. Next is copy. Okay, make a group ulit. Then copy. Okay, then scale. So, wala kasing command na mirror. Magagawa mo lang dito is copy and scale para ma-mirror mo siya. Then move. Alright. Next, para sa kabila, copy na lang natin. Midpoint. Oops. Okay. Copy. Move. Then midpoint. Control. Unface. Okay. End the command. Right. So, meron tayong sofa. May stand na tayo in design. Ayan na siya. Next is yung ilaw. Lampo. Hindi man lamppost, kundi living siguro lampshade na lang siguro na nakaganon. Okay. So,
Gawa tayo. Alright, so using follow me tools, mag-sketch tayo. Line. Okay. Or, okay, so gawa tayo ng line. Mas siguro kung circle na lang. O line muna. Okay, line. Medyo line natin doon. Okay, next. Oops, bago pala lahat, igawin mo natin siyang components. Right click, then make components of a 3-seater. Okay, okay. So, meron tayong components dyan. Next, gawa tayo ng ilaw. Okay. So, gawa muna ako ng reference. Parang sa Revit may reference plane tayo. Then, circle. Siguro mga 1 meter. Alright, 1 meter. Okay na yan. Okay, try natin. Then, okay, gawa tayo ng ganyan, na linya. Okay, free design naman tayo eh. Okay. Okay, so next is maglagay tayo ng line dito along sa axis. Okay, and circle. Medyo natin, circle it. So, and then, ang radius natin siguro is mga around 15. Masyadong maliit. Uh, 30. Okay. Okay, then bura. Gawin nating parallel projection lang para hindi tayo mahirapan. Okay. Next is the follow me tools. So, click the follow me tools. Okay, kung hindi makita yung follow me tools, punta kayo ng view, then toolbars. Then, i-click nyo yung large tool set. Right? Okay. Okay, follow me tools. Click the object, and then susundan nyo yung yep. Okay. So, gagawin natin is ila-layer natin ito ngayon, bawat isa. Okay, right click. So, command Windows, and then layers. So, this is lamp post. Okay. Ang next natin gagawin is lamp cover. The next is lamp. Right. And then, lamp stand. Okay. So, una natin nagawa is lamp post. Click natin to. Then, right click, entity info. Lamp post. Okay. Right. Okay, so hindi ko muna siya gagawing components. Later na lang. Next natin gagawin is lamp cover. Right, so circle ulit ako. Okay. Then line sa center. Okay. Then try natin yung face. Circle it. Okay.
face. Burahin natin to. Bura. Then, bura. Okay, bura. So, ito lang matitira. Then, offset natin siya ng around 10 mm. Okay na siya. Then, continuous na line there. Tsaka dito. Then, burahin na natin to. Okay. Next is follow me tools ulit. Follow me. Yan. Then, kukuha niyo yung pinaka-red na linya. Then, magtatagpo siya dito. Alright. So, ito yung ating cover. To reverse the face, right-click, reverse faces. Okay. Then, gawin na natin siyang entity info. Then, lamp cover. Okay. Okay. So, this time, gawa na tayo ng components. Dalawa na sila. So, pero, okay din. Sige. Select natin. Right click, make components. Okay. Lamppost. Create. Right click ulit. Entity info. So, balik siya sa layer na 0. So, gawin natin siyang lamppost na layer. Right. Next is right click, make components. Lamp cover. Create. Right click ulit. Entity info. Lamp cover. Right. Okay. Next natin gagawin is ididikit na natin siya doon. So, to do that, okay, move, center, center, yun. Then, ikot natin, ikot. Mas maganda siguro kung sa front view natin gawin. Yan. Then, move. Then, side view. Move. Okay. Kung gusto natin naka-ganon, i-rotate na lang natin. Rotate natin. Naka-rotate siya na ilang degree? 30 degrees. Okay. Then, move ulit. Para magtama siya dun. Okay. Front view. Right. Perfect. Good. Okay. So, tama na siya. Next natin gagawin is yung bumbilya. Okay. Gawa ulit tayo sa baba. Okay. Circle ulit. Sa lalim. Okay. So, mas maliit siguro ng konti doon. Ganito lang kalaki. 100 mm lang. Ayan. Next is draw line. Ulit. Para yung gitna. Makita yung gitna. Right. Line. Yun. Gitna. Okay. So, follow me ulit yung gagawin natin command. Okay. Bra. Then, titira natin to para sa ating reference. Then, click. Bura. Oh, okay. Correct. That's correct. Bura. Then, burahin natin to. So, then, mag-command ulit tayo ng follow me tools. Follow me. Click. And then, click mo yung line kung saan pwedeng mag-connect ng dalawang to. Then, okay. Right. Next is make a group. Okay. Group siya, hindi siya component kasi i-mirror natin siya. Then, copy. X is scale. So, pag-scale natin yung gitna mismo para maging mirror siya. Then, the blue scale, nakita natin dito, should be -1. Alright. Okay. Next, pwede natin pagsamahin yung dalawa. Okay, punta tayo ulit sa front view para mas madali. Move.
move, right, okay, front view, side view, right, undo axis. Okay, next is, dahil bilog siya, gagawin natin parang medyo oblong to. So, ang gawin natin, select ulit, and then scale, and pahabain lang natin yung ilalim. Okay, then medyo i-flat natin to ng konti. Gamit din yung scale command. Scale. Yan. Right. Okay na siya. So, parang may bumbilya na tayo. Next is, explode natin siya para pagsamahin natin yung dalawang object. Then, click again. Then, make components. Okay. And this components is light lamp. Lamp mismo siya. Lamp, bulb. Okay. Then, trade. Okay. Then, right click, edit to info. Okay, so lamp na lang siya. Wala tayo nagawang layer na lamp bulb. Okay, lamp. And close. Okay, let's apply a material here. So, material niya ay translucent. Okay, gawin natin raw yellow. Translucent. Okay, good. Okay, so pwede na ulit natin siyang ilagay doon. Ito tayong side view. Right, then rotate. Rotate ng 30 degrees. Alright, perfect. Then, pwede natin siyang i-move. Kung di natin makita yung paglalagay natin, pwede natin i-edit yung view, face style, X-ray. So, nakikita natin doon. Then, move. Okay, move. Okay, sakto yung radius natin. Perfect. Okay, then, punta tayo ng front view para i-move naman siya papunta sa sentro ng, so, along red axis. Okay, alright, gitna na siya. Right, and tingnan natin. Okay, so okay na. Then, palitan ulit natin yung view. Gawin ulit natin yung X-ray view. Next is the pose. Okay, so mag-design na tayo ng pose, ng stand para sa ating pose. Okay, so gawa tayo ng circle. Okay, so medyo malaki na konti. Circle it, so around 200 mm. Right, then copy lang natin. Copy. Siguro mga 200 din. And then scale. Okay, next. Okay, so siguro mas maganda extrude na lang natin para mas mabilis. Next week ko itatackle yung yung pag-taper ng object. So, okay, extrude. Then, extrude natin ng 200. Then, select and then scale. Okay, scale ko na lang siya para mas okay tingnan. Scale. Yan. And then, baba natin. Okay. Next is, gusto ko siyang medyo i-twist ng konti. Move ko siya. Ito lang linya na to. Okay. Right. Ito yung aking stand. Okay. So, right click ulit siya. And then, make a group. Oh, wait. Dapat ano siya eh. Rotate ko siya ng konti. Pwede ako ng side view. Okay. Rotate. Okay. Gawin ko siyang 30 degrees din.
Yeah, perfect. Para sumakto siya doon sa paglalagay natin mamaya dito. Okay, so okay na ako doon. Right, now, make a group na ako. Components, make a components, and then lamp stand. Okay, then create. Right click, and then entity info, right click, and lamp stand. Right, so pwede ko na siyang move papunta sa aking ginagawang lamppost. Okay, move. Along green axis. Green axis, okay. So medyo mataas yan. So baba pa natin ng konti. Okay. Alright. Front view para maging eksakto siya. Gitna natin. Alright. Perfect. Alright. So meron na tayong lamppost na dinesign natin. Okay. Move. Okay. Okay. Next is lagyan natin ng flooring, for example. Flooring tayo. Okay. Tapusin na natin para pag-break na tayo. Okay. Lagyan natin ng ceramic tiles. Ceramic tiles yung flooring natin. Ceramic tiles. Okay. Okay, gawin natin group natin. Make a group. Okay. Right. So, apply tayo ng materials dito. So, apply natin ang material na metal. Siguro ito. Okay, metal. Then, yung stand natin is siguro ito. Or, yan. Pwede na siguro yan. So, parang cartons lang. Okay, then, i-move na natin. Then, pwede na natin siyang i-group. Make a group. Okay. Right, so, punta na front view. Move. Right, then, plan view. Medyo i-move ko din. Okay, move. Then, rotate. Okay. Alright. So, kung kulang na lang is yung coffee table na ginawa dati. Okay, perspective. Okay, so this is the lesson 3 using soft edges and follow me tools. Okay, so on lesson 4, ang madidiscuss natin is doing the terrain at yung pagkuha natin, for example, is meron tayong kinuha sa Google Earth and then gusto natin is exactly na makuha yung terrain from Google Earth. Kayang-kaya ng SketchUp yun. So, tingnan natin kung magagawa natin by next week yun. Right, so, okay, see you. So, this is for lesson 3. Okay, bye-bye.